Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na bonus reading for October, pera, and career. So Capricorn, kunin nyo lang po yung mga karasunit kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Capricorn yan. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa iyo sa buong Oktubre pagdating sa pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Four of Cups. In the area of what you want, you have the Emperor card. Lovely. In the area of what's affecting current energy, you have the Eight of Wands. In the area of what's affecting your current energy, in the area of what you need, you have the Eight of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Swords. In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. In the area of your challenge for the month, meron kang Page of Swords. Lovely. In the area of your fortune, wow, the Empress card. Card of creation. Napakaganda for you. In the area of your divine messages, you have the Devil card. Interesting. At ang outcome mo for the month, eto yan, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? Wow, 10 of Cups. Nakita ko rito, sabi ng spirits mo, you need to be clear, Capricorn, sa kung ano man yung mga bagay na gusto mong hilingin kay God, minamanifest mo, at gusto mong dalhin sa lupa. Some of us, hiling ng kung ano, hiling ng mga maraming bagay, pero yun ba talaga ang gusto mo? Yun ba talaga ikakaligaya mo? So ngayon nakikita ko rito, ang armas mo para sa buwan na ito ay ang iyong complete happiness. Especially time na for you to express, no? Express your artistic side, yung mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo, yung mga bagay na pwedeng outlet mo, no? Halimbawa, pagod na pagod ka sa trabaho, meron ka bang ibang pwedeng gawin para doon mo ilabas yung pagod mo, yung frustration mo, yung galit mo, yung init ng ulo mo. Halimbawa, magaling ka mag-volleyball or makeup or ano ba magandang mga painting, drawing, or music, gitara, mga ganyan. So, maghanap ka doon ng outlet para i-express mo yung mga nakukulong mong emosyon para kapag doon mo na-express at nalalabas yung mga kinikimkim mo, gagaan ang buhay eh. Mas magaan yung appreciation mo sa life eh. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, maghanap ka ng mga possible things to do para doon mo mailabas yung mga negatibong bagay para medyo ma-relax ka. At the same time, pwedeng makapag-exercise ka rin. Some of you, para nakita ko, walking habits or running, mga ganyan. So exercise para medyo yung mood mo gumaan. Kitang-kita ko yan. But for some, nakita ko rito, your family is your power this time. Kasi yun yung tinuturing mong pamilya. Some of you, ang pamilya ay anak lang, ang pamilya ay magulang lang. Iba-iba kayo ng itsura at iba-iba kayo ng uri ng pamilya meron na tinuturing mong pamilya. So, sila ang kapitan mo. Maaring friends mo, pamilya mo yan. So, be with them. Because doon lalakas yung iyong sarili. Nakita ko rin dito, a family wish will be granted. Meron kang hinihiling for the family, it will be yours this time. Mahutupad na yan, makakamit mo na. Especially here, in your core energy, the Four of Cups, something missing is now coming into your reality. So, fortune after difficulty, kung galing po kayo sa medyo mahirap na aspeto ng buhay, itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, umasa ka ngayong buwan na ito, gagaan na yan. At nakita ko yung paggaan din ng puso mo, paggaan din ng mood mo, and you're now enjoying life more than ever. So, napakaganda for all of you. At the center, you have the Four of Cups. Four of Cups all about you thinking so much kung paano mo makakamit yung growth mo or yung opportunity na hinahangad mo. Meron kang tinutumbok na isang bagay, but you're so down this time because iniisip mo yung mga bagay na hindi gumana. Yung bakit ganto, bakit ganyan, nauwi sa wala, lahat ng ginawa ko na pornada, ano bang kulang, anong mali, sino bang dapat kong sisihin. Nandun ka pa rin sa time na yun eh. Nandun ka pa rin sa moment na yun thinking of how will this be happening to me. At kung ano pa yung mga pwede kong ruta para mabago ito.
Nakita ko that you're so disappointed with someone or something. Parang merong tao na na-disappoint ka, whether nadismaya ka sa action nila pagdating sa negosyo or sa trabaho, and you feel like hindi mo matumbok yung outcome na gusto mo dahil sa kanila. So you feel like so depressed and disappointed. Pero nakita ko rito, God will give you something new this time. May darating po na bagong bagay. Probably, baka mamaya may good news kay boss, o okay naman pala yung outcome, bigla dumating, okay naman daw, o kaya yung perang hinihintay mo na malungkot ka na kasi ang tagal dumating, biglang darating, no? So expect positive shift this time. Yung wala darating, yung hinahangad darating. So congrats po. Kaya sobrang saya ng pamilya mo because it will be yours. The Four of Cups, the Page of Cups. Yes, unexpected ito. Page of Cups, parang nagulat ka, parang bigla kang sumaya, hindi mo inasahan na darating. So, kung ano man po yung kinalulugmukan mo ngayon at malungkot ka siguro this time, umasa ka na darating yan in a very unexpected way na ikakatuwa mo, hindi lang ikaw kundi buong pamilya. Kaya ngayon, give it time to relax, expect divine timing at play, at asahan mo darating yung magandang balita. Kahit ako hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo darating ito. Pero meron kang positive news na ikakagulat mo. Pero ito na yung moment to be happy again. Because sa kabila ng pagkakalungkot mo sa mga bagay na hindi napunta in your favor, may bagong papasok na talaga namang magbibigay saysay at bagong energy sa life mo. So congrats po. In the area of what you want, you have the Emperor card. You want to bring back the control in your life. Ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang taon, para bagang sobrang chaotic. Sobrang gulo, sobrang lito, and hindi mo mag-grasp o hindi mo mahawakan o hindi mo mapanatili yung isang bagay para tumagal. Laging may aberya, laging may gulo, laging may something na nangyayari. And now you want to have the things to be back in the control of your life. Gusto mo mapanghawakan yung mga bagay-bagay at hindi ka na malilito, hindi ka na maiirita o mapafrustrate or mangangamba na baka mawala to bukas, baka parandalian lang ito, no? Marami kang mga ganyan takot. And you just want to bring back order in your life na parang lahat hawak ko, kaya ko, akin to, mga ganyan. Your spirit guides are telling you this time to be really optimistic. Maging positive ka lang. At kung ano man yung maging hantad na oportunidad, kailangan daw ready ka to take action. Some of you, kita-kita ko rito naghihintay eh. You're waiting for something, whether good news, tawag, text, or chat. Sabi mo, pag ito tumawag, pag ito kinuha serbisyo ko, pupunta ko agad. Para mga ganyan. You want to grab the opportunity kapag mismong segundong dumating. Kitang-kita ko yung kahandaan in your part. Pero sabi ng spirits mo, make sure na, make sure na consistent ka. Baka mamaya kasi ningas kugon lang yan. So umpisa ka lang magaling. So umpisa ka lang ready. So umpisa ka lang full of energy. Kailangan consistent. Hanggang sa dulo, kahit malubak, kahit mahirap, kahit pagod, kahit puyat, you continue showing up with the same effort, with the same consistency para tumagal siya sa buhay mo at makuha mo yung magandang bunga. Okay? The Emperor card, the Eight of Wands. Wow, dalawang beses lumabas ang Eight of Wands. 8-8 is all about abundance and power. Okay? Getting that power back sa buhay mo. Eight of Wands confirming the Emperor card. Nakita ko rito na yung action mo, tamang direksyon daw yan. Okay? Kung ano man tong babalakin mong gawin, meron kami plano ka eh. Meron kang hinihintay na go signal or parang narinig ko, sabi mo, marinig ko lang talaga yung tawag, didiretso ako doon. Makumpirma ko lang, pupunta ako dyan. Parang mga ganyan. So, this is the right direction. At alam kong focus ka dyan. You're waiting for that good news. So, ngayon, sabi ng spirit guides mo, act on one thing only muna ha. Huwag yung marami. Sabi dito, one at a time. Focus ka muna sa isa para mailaan mo yung full effort mo doon, full expertise, your full time para makuha mo agad yung outcome. Okay? Nakita ko rito, hindi kailangan ng undivided mong energy or undivided mong atensyon. Kailangan talaga full time eyes on the target. Okay? In the area of what you need, you have the Eight of Wands. You need to be open to new things coming in. Kitang-kita ko rito yung ihanda mo daw ang sarili mo because there will be a lot of coming in your life this time. Maraming iba't ibang bagay na bago na baka ma-overwhelm ka, malula ka sa dami o sa daming gagawin at bigla ka na lang mag-shutdown at huminto.
Ngayon, sabi rito, focus, focus, focus. This gonna come to you very quickly. Darating to na mabilis at wala tong paalala, wala tong warning, wala tong advisory. It will come. Halimbawa, biglang tumawag yung trabaho sa Japan, kailangan mo asikasuhin agad yung papeles, mga ganyan. O kaya, biglang tumawag yung bangko, nandiyan daw yung pera, kailangan mo agad pumunta doon to fix it, to get it. Mga ganon. So, kahit simple o malaki na mga good news, kailangan you're on the go because it will come very, very quickly. Nakita ko rin dito some of you are going somewhere, parang meron kang biyahe, meron kang quick biyahe or going to a different place na nandoon yung blessing or good news na kukunin mo. So, if you are embarking on this journey this month, gawin mo yan because nakita ko talaga doon lalago ang kapirahan mo or career mo. I'm seeing here connections. Parang you are interconnecting with other people, like-minded, mga taong may trabaho, mga taong ina-idolize mo sa certain career path or possible mga new boss, new co-worker, new industry na magiging connection mo para in the long run magdulot sa iyo ng good news at mga bagong bagay moving forward. I'm hearing here na parang expanding, lumalago ang buhay mo, lumalago ang career mo, lumalago ang negosyo mo, ang kaperahan mo because of these people na mamimit mo along the way. So ngayon, if you are really traveling, meron siguro sa inyo nakabook na o meron ng plano na mag-travel somewhere else, baka seminar or workshop or business trip, mga ganyan. So this will be good for you. The 8 of Wands, the 7 of Cups, yes. It's gonna open up new doors. Kitang-kita ko yung new doors opening up for you na dati nakasarado, na dati hindi mo akalaing posible. But because you are now entering this new life, talagang ikaw din mabilis ka rin kumilos, hindi ka nagkasayang ng oras, doon biglang pumapasok yung mga bagong oportunidad, dulot ng mga taong mamimit mo. So ngayon, just be open ha. Huwag kang pangunahan ng takot sa mga bagong experiences mo. Halimbawa, kailangan pumunta dito, kailangan umattend dyan, kailangan makipag-meeting dito, kailangan mag-proposal doon. So ang daming gagawin. Pero itong lahat ng ito ay good news because mga bagong oportunidad yan sa'yo para lumago ka, para magbukas sa mga pintuan na akala mo hindi para sa'yo, para lumawak ang mundo mo. So ngayon, just be open, be adventurous, go with the flow, and gawin mo yung mga bagay na bago sa'yo because that will lead you to new outcomes, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Swords. Nakita ko rito, maging maingat ka daw. Especially when it comes to your finances, to your pera, careful planning, careful budgeting, focus. Pag hindi pwedeng bilhin to, sabi mo hindi pwedeng bilhin. Halimbawa, sa pamilya mo, yung mga anak mo ay nagkapabili ng ganito, nagkapabili ng ganyan, maging assertive ka na hindi pwede yan, hindi pwede to. Putulin mo agad yung dream na yon o wish na yon. Kasi sabi mo, kailangan tayong mag-budget, kailangan natin isipin yung lumalabas at saka pumapasok, okay? Parang ganyan. Be disciplined. Patutunan mo sila maging disiplinado para matumbok nyo yung financial goals ninyo and also your budgeting. Hindi pwedeng labas lang labas. Kaya ikaw kailangan parang may kamay kang bakal dyan. Be the authoritative figure to tell them that sometimes our budget should not limit us or should not go beyond our anticipated budget, mga ganyan. So ngayon, kailangan maging matapang ka dyan. For some, nakita ko rito pag ayaw mo. Learn to say no pag feeling mo napipilitan ka or hindi bukal sa loob mo. Time na for you to speak up. Sabihin mo yung nilalaman ng puso mo. Be expressive, sabi ko nga sa inyo kanina. At sabihin mo yung mga bagay na alam mong tama. Nakita ko rin dito, maging responsable ka doon sa mga bagay na minamaintain mo. Halimbawa, meron kang minamaintain na standards when it comes to your earnings, when it comes to your spending, when it comes to your savings. Halimbawa, every month pag sumasweldo ka, sabi mo, magkatabi ako ng 100 pesos every month, tapos ito, hindi ko gagastosin. So kung ano yung routine na yan, gawin mong consistent every single day, hindi mo babaliin. Yun ang katotohanan na pangahawakan mo. At very, very, papanindigan mo kumbaga. Nakita ko rito, dapat daw, bukas na bukas ng isip mo sa future, sa gustong puntahan, sa gustong gawin, dapat kahit paano may konkreto ka ng pinapanghawakan para hakbangan yon. And then, yung kalahati, be open. Be open ka sa iba pang posibilidad na maaaring mangyari patungo doon. Huwag kang sarado lamang sa isang plano. Makikita mo lang yung vision, may vision ka lamang, pero dapat bukas palad ka sa kung paano makapunta sa vision na yun. Okay? Ngayon, narinig ko rin, wala ka rin time for BS. Wala ka rin time for manipulation. Wala ka rin time for playing safe or playing around.
Ngayon parang gusto mo na magseryoso sa mga bagay na gusto mo makuha. At huwag ka mag-alala because darating yan, makukuha mo yan at surprise ang darating yan sa'yo. Queen of Swords, the Six of Swords, yes. Gusto mo na umabante. Gusto mo na sumulong. Gusto mo na umandar. Ayaw mo na maghintay sa isang bagay na parang super disappointed ka na, super hirap ka na, at parang paulit-ulit na lang yun ang nangyayari. And you want something new. It will come, it will come. Kaya ngayon, pilitin mo ang sarili mo na mag-move forward. Pag may mga bagay ka ng ayaw na, o parang lipas na sa'yo or nag-serve na yung purpose and you know to yourself that it's time for you to move on and chase new things. Huwag mo pigilan ang sarili mo. Alam kong yan yung magbibigay sa'yo ng satisfaction, contentment, and freedom. Do so, okay? In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles is collaboration with other people. Hindi mo to kayang gawin lang mag-isa. Especially po, meron kayong milestone na maaring asahan ngayong buwan na ito according to your planetary alignment. Meron po kayong milestone, a significant one in your professional life. Kaya ngayon, kung kailangan mo makisama, kung kailangan mo makihalubilo, maging team player, maging listener, at maging bukas ang isip para sa mga plano ng ibang tao, it will come to you. Ngayon, kailangan talaga matutunan mo ang makipagkabit-bisig para makuha mo yung outcome na desire mo for you and your family. Nakita ko rin dito changes and improvement in your work life. So parang may lumalago, especially here, katabing-katabi, the Empress card, may paglago sa iyong ginagawa. Kaya ngayon, narinig ko sabi ng spirits mo, learn to be humble enough to admit mistakes, to be accountable, to be open. Narinig ko, dapat nakikinig ka imbes na mapanalunan mo yung argumento. Sometimes we argue to other people to win hindi para makinig So ngayon, dapat to makinig ka rin, maging empathic ka din, maging maunawain ka din para malaman mo yung common grounds ninyo at pare-pareho kayong lumaban sa bagay na ito. Nakita ko rin dito for some of you, for other Capricorn, parang binibigyan ka ng reward. Parang best employee of the day, o kaya na-reach mo yung quota, o kaya ikaw yung na-promote. Kitang-kita ko yung pag-angat mo kaysa sa iba. Parang mas pinaprioritize ka, or ikaw yung chosen one for a certain task or for a certain promotion. Kitang-kita ko na tinitingala ka ng ibang tao because you're better than them. You're doing greater than them. Parang ganyan. So, you are rising up. So, congrats po. Three of Pentacles. You have the Nine of Pentacles. Wow. Yes. Lumalago ang iyong kaperahan. I'm seeing your independence here. Financial independence, financial freedom, and financial stability will be yours. Nakita ko na ine-enjoy mo yung trabaho mo. Lahat doon nilalaan mo. You're doing great. Nakita ko dito ka nag-excel Dito ka lumalago, lumalawak, lumalaki, gaining. Nakita ko parang kinikilala ka na mahusay ka sa industriya na to. Kaya parang yung pera mo lalong lumalaki. Tumataas ang posisyon, nakapag-ipon ka, and then you're enjoying the fruit of your labor. Napupundar mo, nakakabili ka ng gamit, ng bag, ng sapatos, ng TV, Kung ano man po itong kinakayuran mo this time. Your hard work na kinikilala ay magdudulot sa'yo ng pangmatagalang kita and independence. Money of your own hindi lang para sa pamilya kundi para sa sarili mo din. Kasi for the last time parang kayod ka na ng kayod para sa pamilya Lahat ng pera mo para sa kanila. Pero ngayon, dahil umaangat na yung trabaho mo, kinikilala ka na, career mo din sa negosyo mo, talagang nagiging solid yung foundation mo when it comes to your money moving forward. So congrats po. You're in the path of really financial freedom and financial independence. Lumalago ang iyong kaperahan. Congrats po. In your challenge, you have inner balance. What you resist persists. What you accept transforms. Wholeness and duality. Yes, kailangan daw talaga pakawalan mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo na kayang bitbitin. And then accept things na alam mong para sa'yo. Sometimes, kailangan mong balansehin yan. Narinig ko rin dito na kung ano yung tinatanggap mo sa isip at puso mo, yun ang nagaganap. Here in your challenge, you have the Page of Swords. Sinasabi dito na kung ano yung impormasyon na pumapasok sa'yo at pinapaniwalaan mo, yun ang iikot sa realidad mo. Time na for you to really know what you want and alamin mo mga bagay na ayaw mo para dumating yung mga dapat dumating na deserve mo makuha. Another message of dark reflection. When you look into the abyss, the abyss looks back. Truth-seeking liberation. Yes. Lalaya ka daw kapag nalaman mo ang impormasyon na katotohanan kahit masakit pa, kahit negatibo ang epekto, kahit na madilim o
ayaw mong puntahan o ini-ignore mo, pero kailangan mo daw harapin na yan para lumaya ka. Especially here with the Page of Swords, kitang-kita ko rito, you need to know the truth. Either about other people, about your co-workers, about your employees, about sa iyong kaperahan. Kapag alam mo yung problema at nakumpirma mo kung ano yung problema, magiging madali para sa iyo ang aksyonan yan. Magiging madali sa iyo ang itama yan. Kaya kung medyo may iniiwasan ka, halimbawa tungkol sa katrabaho mo, tungkol sa negosyo mo, halimbawa mali pala yung handling mo sa pera, harapin mo yung mali. Tanggapin mo sa sarili mo yung mali para maitama mo pa siya. Know the truth. Alamin mo yung katotohanan. Mararamdaman mo yan this month. Kung ano yung mga dapat kong alamin, mga dapat kong siguraduhin, at mga dapat kong i-confirm. Para pag na-confirm mo, kayang-kaya mong harapin siya in the right way and then move forward. Okay? The more you know, the better. Basta malaman mo lahat na impormasyon, mas makakabuti yan sa'yo. Kaya kung ikaw yung uri ng tao na, ayoko malaman. Wag mo sabihin sa akin, ayoko malaman yan. Kailangan mas magandang alam mo para alam mo yung galawan mo moving forward. Okay? The Page of Swords. The Five of Pentacles. Yes. It's all about your struggles. Nag-struggle ka ba sa lover mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, o sa negosyo, o sa trabaho? Kung ano yung pinag-uugatan ng problema, ng pagkahirap, ng paggapang mo, doon ka dapat mas maraming nalalaman. Okay? Kalkalin mo kung ano pa yung pwede mong gawin para makaalis ka dito sa bigat na yan. Meron kang mga bigat Meron kang mga ayaw harapin ayaw aksyonan. Pero gustong-gusto mo makawala dyan. Pero paano ka makakawala kung ayaw ma-aksyonan? Now is the right time. Knowledge is your power. Dig deep, ask questions, himayin mo, maging curious ka, maging palatanong ka, itanong mo lahat-lahat ng gusto mo malaman para alam mo yung gagawin mo moving forward, okay? In your fortune, you have passion and pleasure. Savor your life. Yes, ngayon pahalagahan mo daw ang buhay mo. Mag-enjoy ka, akuin mo yung mga bagay na mahal mo, pahalagahan mo kung saan ka passionate, everything will be fine. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Hindi mo kailangan ng marangyang buhay. Basta mahal mo lang yung buhay mo at meron ka ng mga pangangailangan mo, nasa paligid mo yung mga mahal mo, okay ka. Another message, you have release control, surrendering to the journey. Yes, pakawalan mo na yung mga dapat pakawalan. Harapin yung dapat harapin. Do not control the scenario. Do not control the narrative. Let it happen. Let it be open. Accept this para lumaya ka at makuha mo talaga yung dapat pumasok sa'yo. In your fortune, you have the Empress card. Empress card, may growth, may paglago. Tignan mo naman yung paligid niya. Diba? Lumalago yung lahat ng halaman sa paligid niya sa isang kumpas lang niya. So, ganun ka rin. Hindi mo daw kailangan pahirapan ang sarili mo sa bawat ginagawa mo. Always work smart. May mga matalino kang paraan para gumaan ang sitwasyon, para gumaan ang trabaho mo, na hindi mo kailangang mapagod, masaktan, o ma-burn out, o mag-overtime. There are lighter ways and you need to figure that out this time. Nakita ko creation, some of you parang baby. I'm seeing baby coming out. Isang family member siguro sa inyo mabubuntis na, or kung meron po sa inyo nag-manifest of a baby, I'm seeing that here. Okay? But for some, meron po kayong kine-create na bagong business o bagong sideline. Mabubuo mo yan at it will be fruitful para sa inyo. So congrats. Narinig ko parang, I don't know why, parang sa sidewalk ninyo sa harapan ng bahay, gusto mo maglagay ng sideline dyan na kainan or tusok-tusok, o kaya nakita ko palamig, I don't know why, parang juice. Baka juice or milk tea, mga ganyan, iniinom ng mga bagay-bagay. So congrats. It will be fruitful para sa inyo. But for some, nakita ko rin dito na you will now take care of yourself. Kitang-kita ko yung pag-aalaga mo sa sarili mo. More than ever, ha? Kasi parang ng mga past month, past weeks, parang laging tungkol sa ibang tao, tungkol sa pamilya. Pero nakita ko rito na kung papahalagahan mo ang sarili mo, iingatan mo ang sarili mo, self-love, self-care, maibibigay mo rin sa kanila yung love, care, and happiness na gusto mong ibigay. Kasi punong-puno ka So ngayon, punuin mo ang sarili mo ng kaligayahan para ma-share mo. I'm hearing here na more time for yourself, ha? Mag-parlor, magpaganda, gumimik, lumabas, kumanta, mag-enjoy para mabalanse mong buhay mo, okay? Empress card, Ace of Pentacles, yes. Talaga new blessing coming in. Itong kine-create mo ay magbubunga ng maganda para sa'yo.
Kung talagang baby ito, talagang crowning glory mo ito, congrats po for the baby coming. Sa mga nag-manifesto ha, kitang-kita ko yan. But for some na hindi naman, nakita ko rito talaga yung binubuo mo ngayon, mapupundar mo yan, at kaching-kaching ang kapalit. Your hard work is paying off. May magandang reward dyan sa ginagawa mo. Congrats, congrats. In your divine messages, you have the energy is gaining momentum. Yes, umaangat na, umaandar na. Meron ng magandang nangyayari sa ginagawa mo. Kaya continue focusing with the dalawang 8 of Wands here telling you, focus, focus, focus. May maganda na nangyayari sa ginagawa mo. Other message, conclusions are within reach. Yes, patapos ka na talaga. Nasa pataas ka na, parating ka na sa dulo. Kaya kung medyo nahihirapan ka ngayon, tiisin mo lang yan at patungo ka na sa ganda or ending ng project na ito o ng hirap na ito. Okay? In your divine messages, meron kang the devil card. Sabi nito, you need to let go. Let go of your maling pakikitungo sa coworker o mga controlling things or toxic things sa trabaho, sa negosyo. Narinig ko rin dito, let go of perfectionism. Ha? Hindi pwedeng laging perfect ang gusto mo. Kailangan ganto. Hindi. Give space to learn more and to make mistakes para makapagpahinga ka at makapag-relax ka. For others, narinig ko rito, yung mga mali mong paniniwala sa pera at maling ipon, maling paggastos o maling budgeting, baguhin na yan. Okay? Make sure na tinatama mo na ngayon. Nakita ko rin dito na if someone in your life is very controlling, halimbawa, lover mo, nagulang mo, kapatid mo, anak mo na parang napaka-controlling nila when it comes to money, ikaw naman bigay ka lang bigay, panahon na para maglagay ka ng kamay na bakal and tell them, uy, kailangan mag-ipon. Uy, mali yan, ganito dapat. Learn to put boundaries para mapangalagaan mo yung mga long-term mong gustong alagaan, okay? Devil card, the Queen of Pentacles, yes. Para patuloy doon na mag-grow yung mga bagay na gusto mo mag-grow sa buhay mo, pera, career, trabaho, ipon, savings, no? Para patuloy na lumaki yan, kailangan talaga disiplina. I-let go mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa growth na ito, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na tayo ng fortune cards. Unang-una, you have Vine, seek out information that will help you. Yes, ito yun. Sabi ko nga sa inyo, mas magandang alam mo yung buong katotohanan, mas maraming impormasyon, mas makakabuti. Another message, you have Shark, take care or there will be a loss of material wealth. Yes, pagdating sa pera, pagdating sa spending, sa budgeting, kailangan maging maingat ka dyan. Throne, position of authority, yes. Kailangan talaga ikaw maging authoritative figure ka. Lalo higit ko ikaw ang single mother, ikaw ang may pera, ikaw ang magastos, kailangan talaga may boundaries, may hangganan. Sabihin mo kung ano yung mali, huwag kang magkakasya na parang hayaan mo na. Hindi. Kamay bakal talaga. Pag kailangan bawal gumastos. Pag kailangan sa negosyo, pag 7 a.m. magbubukas, 7 a.m. magbubukas. Kailangan talaga may disiplina. And stick to that, okay? Another message, March. Baka po importante sa inyo ang buwan ng March. Baka may birthday, celebration, anniversary. Kung wala naman po, meron po kayong milestone sa buwan ng March. Another message, you have fair woman. Babae daw na puti ang buhok o mistisa. May concern daw sa kanya. Lagi mo siyang kausapin. Tulungan mo siya, parang ganon. Another message, you have dog barking, advice from a friend. Yes, meron daw po kayong payo mula sa mapagkakatiwalaang kaibigan. Just listen, take into consideration, at baka makatulong sa'yo. Ang outcome mo for October pera and career, you have, wow, the 4 of Pentacles. 4 of Pentacles all about financial stability. Yung mga bagay na iniingatan mo. Nakita ko very, very aware ka sa mga perang lumalabas, saka sa mga perang pumapasok. Kitang-kita ko yung pagiging matipid mo. At saka meron kang nilalaanan para meron kang pinag-iipunan na bagay. So, gusto mo ma-meet yung standard na yon. And very, very close sa'yo yung mga bagay na importante sa'yo. At yun ang paalala sa'yo dito ng Shark, take care of your material wealth, ha? Hindi lahat ng tao nakapasok sa bahay mo. Hindi lahat ng tao ay alam ang laman ng bank account mo o ang sweldo mo o ang utang mo. Kailangan yung mga usaping pera at career, negosyo, kailangan unting tao lang nakakaalam yan to protect it, okay? Para maprotektahan mo at maging long-lasting. Nakita ko rito, don't apologize kung gusto mo magtipid. Don't apologize kung sinasabihan ka nilang kuripot. Kasi alam ko yung pagtitipid mo at yung gusto mong pag-ipunan. Kaya keep that habit, okay? I-maintain mo talaga yung habit at saka yung pattern mo na pag-iipon para talagang lumago ito, okay? The 4 of Pentacles. You have the Page of Pentacles. Yes, aralin mo daw kung ano yung mga bagay upang pwedeng i-improve pagdating sa ipon, pagdating sa negosyo, pagdating sa mga inaalagaan mo. Ngayon nakita ko rito na open yourself din sa mga bagong bagay na pwede mo magamit. Halimbawa,
Sa negosyo mo, pwede ka magbukas halimbawa ng coffee shop sa gilid, maging bukas ka lamang sa mga pwede pang paraan para maging matibay ang stability mo. But for some, nakita ko rito na kung halimbawa meron kang gustong aralin, halimbawa gusto mo maglaan ng gantong pera for something, buhisiin mo, aralin mo. Huwag ka basta-basta mag invest o maglalabas ng pera na hindi pinag-aaralan. Okay? Okay? Be careful. Be cautious. Hindi pwedeng labas lang labas. Kailangan inaaral, binubusisi, tinitingnan muna, kino-confirm, nire-research bago mo pakawalan yung pera mo. Nakita ko rin dito na sabi ng spirits mo, what you keep is something na dapat ina-update mo. Halimbawa, meron kang pera, meron kang kotse, meron kang bahay, dapat tinitingnan mo, binubusisi mo para mag-improve, para mag-long last sa buhay mo. Okay? So Capricorn, this is your bonus October Pera and Career. Comment down below kung naka-resonate po kayo. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.